Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin. Ka pa rin pinagkatandaan. Kaya wala kang puwang dyan sa Senado, dyan sa mga litanya mo na yan. Anong nakakaya? Alam mo anong nakakaya? Nakakaya sa world stage. Nakakaya sa world stage, anak ng tokwa, ang daming nagugutom na Pilipino, ang daming nahihirapang Pilipino. Yung mga politiko, ninanakaw nila ang pera, yun ang nakakaya. Alam pa nakakaya? Alam mo ano nakakaya? Yung kababayan mo na nasa Pilipinas, hindi dumaan ng due process, kikidnapin, dadalhin sa ibang bansa, isusuko sa mga banyagang korte. Yun ang pinaka nakakahiya. Minsan ho mga kababayan, itong matanda na to, tatanda rin naman tayo. Hindi ho nila alam kung ano yung nakakahiya at hindi nakakahiya. Alam mo ano pa nakakahiya? Yung mismong kapatid ng presidente, paratangan siya na durugista. Yun ang nakakahiya sa world stage. Hindi, baka sakali nakakalimutan niya, yung katagang nakakahiya, baka hindi niya na alam ang ibig sabihin ng nakakahiya. Pambihira. Eto na mga kababayan, yarin lamang napasadaan na natin. Hindi, nabasa ko kasi natin to eh. Ano nakakayang pinagsasabi nitong nitong si Tuta Soto, di ba? Hindi na ho nila alam nakakaya. Nakakaya yung durugista presidente base mismo sa kanyang kapatid, tapos yung Senate President inaayunan lang lahat ng gustong mangyari nung bangag na presidente. Yun ang nakakaya. Yung tipong ang isa pang nakakaya dito, di ba? Nagdudumilat na ang mga ebidensya. Diba? Kung sino ang mastermind, pinagtatakpan pa ng Senate President at Senate President pro tempore yang issue ng mga maanumalyang flood control project. Yun ang nakakaya. Alam pa nakakaya? Madaming nakakaya na hindi nyo kinakahiya. Pero yung hindi nakakahiya, yun ang inyong kinakahiya, mga walang hiya. Visit kayo. Eto, kay DJ Chacha tayo. Game! Po tayo makakausap. Ukol pa rin dyan sa impeachment na Kanino? pinag-uusapan. Sa impeachment? Impeachment ng Dali. Pangulong Marcos Jr. Impeachment ni Pangulong Marcos. Oo, kasi nga, kanina hinahanap mo si Sheloy. Oo. Baka si Madam ay nandoon na. Nandun na ba daw? Sabi mo kasi, alas 8 dadating. Nag-message nga sa akin itong isa na naghain ng impeachment complaint. Nandun na daw ba? Nung Friday. At sabi nga niya, Si Kong Mike lang ho talaga hinihintay sa totoo niyan. Kasi siya lang ho talaga. Siya lang ang credible. Pati makabayan, wala tayong tiwala sa mga perwisyo na yan. Si Congressman Mike Defensor lang ho talaga. Ang grupo lang niya. Ang totoo, lihitimo at talagang magbibigay ng sustansya at ebidensya dyan sa impeachment na yan. Maliban sa kanila, lahat ho yan planted ng Malacanang. Sa maniwala ho kayo sa hindi mga. kami ay maghahain ngayon, wish us luck, Manong. Okay, and then, ang sabi daw po, sabi daw po ni SecGen, ito SecGen confirmed she will receive. Wow. Thank you so much, SecGen. Jen! So tama yan, the more you give. The more... Hindi ganun. Iba
Ay! The more you give, the more she will receive. I'm sure she will hindi receive naman more pala. today because there are not only one, but two impeachment na ihahain today. Kaya But the more question talaga is, yan. if you- Grabe, nauna pang dumagsa ang impeachment ni Marcos Jr. kaysa dito kay VP Sara. Parang alam ko na kung anong pag-uusapan natin yan sa social media. Alin, ang gusto nyong mauna? Impeachment ni Sara o impeachment ni Bongbong Marcos? Ang mga emoji, Sarle. Ang bira yung mga kababayan natin. Talagang gagawin na lahat para sa engagement. Receive, are you going to transmit sa office ni Speaker? Yan po ang May tanong choice ba siya? dyan. Wala siyang choice. Kailangan niya i-transmit. Once you receive, she should transmit. Is that right, Mr. Chair, Mr. Speaker? I don't think so. Oh, really? Yes, yes. Are there moments wherein she received it and she didn't transmit Moments? it? Yeah. By moments? Are there instances wherein she received it and she didn't transmit it? Ba't kayo mga, alam mo yun, pati anak ko ganyan magsalita. Pag may mga gumagalaw-galaw yung... Nasa edad yata mga talentahin ganito. Pag gumaganong-ganon. I know, right? Yeah, mga ganyan. Dabi ko po, hindi ko na pwede magsalita ng walang mga pagganon-ganon. Oh, ang tawag dyan ay passion. Anyway. Sige. Kasi, pwede niyan tanggapin. Kasi yung unang complaint, girl, tinanggap. Pagkatapos, ang report ay na-forward na sa speaker. Si speaker po may takdang araw na yan ay ibaba sa Committee on Rules ng ma-schedule po sa Order of Business. Kapag yan po ay na-refer na sa Committee on Justice, deemed initiated. Alright. Ngayon, pwede rin po sabihin ni Sec. Jen, tinanggap ko ito today, pero I will still have to verify kung ito ho ba ay duly verified sa punta ng tama ba ang notaryo nito. Pwede niya actually hawakan yan. Pero hindi ko luho alam kung yan nga mangyayari this morning. Bagamat maaari niya hawakan yan ng isa o dalawang araw. Wala po ho namang ganun po na sinasabi na agad-agad forthwith ay ma-refer ito sa Speaker's Office. Pwede po sa ilang kadahilanan. Although hindi niya maaaring tulugan ito na isang buwan. Gaya po na nangyari dito ho kay Velasco na pagkatagal-tagal, ayun, sila po yung na-technical ng kataas-taasang hukuman. Yun. So, Hindi ang na ating forthwith aabangan mamaya po kung ano ang disposisyon agad-agad ni Sec. Jen. Para po nang sa ganun, pare-pareho po na i-refer. Nako, yung pagdating doon sa aspeto ng aspeto ng verification, yung pagdating sa notaryo, nako, marami silang mga kasama mga abogado. Doon na lang mismo, doon na lang, dalhin nyo na yung mga pang-ano nyo, doon nyo na notaryohin. Video nyo na yung pagnonotaryo, di ba? Para isampal nyo sa pagmumukha nitong si Cheloy Garapin. Kaya ako na mismo nagnotaryo yan. Duly notarized yan. Di ba? Yun lang naman i-verify dyan. Duly notarized. Ako nagnotaryo. Ako abogado. Isa ako sa mga complainant. Abangan natin kung sino yung mga mag-i-endorse yan. Abangan ho natin. Itong tatlong ito nang walang masabi. After all naman, kung kayo'y confident po na you have the numbers, hindi ho naman to uusap. Lalo pa at ang mga hindi pa pwedeng yung mga didinig dito sa impeachment maimbestigahan din ng may masama sa investigasyon yung mga nag-overprice ng mga proyekto ng DPWH sa mga district nila. Hindi pa pwedeng baka kasi itong mga to na nahimik. Siguro ngayon, feeling nila, nanlamig na yung issue. Hello? Sec Vince, anyari na? Doon sa mga distrito na kanin nyo, walang sisinuhin. Yung mga distrito na yung mga proyekto ng DPWH, ang hilig-hilig na maglagay ng cat's eye. Di ba? Cat's eye. O ito hong mga sinasabi po na naglagay ka ng cat's eye, tapos, nag-aspalto ka. So, tanggal na naman yung cat's eye, panibago. May ganyan. Sa Batangas, kadami yan. Marami rin cat's eye sa Batangas. Correct.
Eh dapat dyan, yung mga, kasi nung una, mga nanahimik sila nung panahon ng kasagsagan tong flood control. Oo, nanahimik sila. Ngayon, As a matter of fact, yung mga ang iingay doon sa hearing, yung TRICOM at saka yung isa pang committee ni Congresswoman Joel Chua, yung mga pagkaiingay doon, tumubli. Pansin, di ba nanahimik? Yung palang iba doon, mga contractor. contractor. Yes, oo. Yung isang party list doon, contractor pala yung tatay niya pala ang kontratista. Kaya ngayon tahimik eh. Kaya quiet din siya. Lubog pa sila eh. Oo. Pero ngayon may lumantad. Maganda tanungin yan siguro. Ano na nangyari sa distrito mo na ang sinasabi mga proyekto ng DPWH ay saan katerbang overpriced? Ba't ba ako napunta ron? Kagaya nung sinasabi ni Vitali na Money Talks, yung contractor, hindi na rin bago yan eh. Na ang congressman, ang mismong contractor. Ang dami niyan. Ang tanong na lang, why are we allowing it to happen? Kahit bawal naman dapat. Ba't ba ako Hindi ko nga alam sa'yo, wag ka napunta sa Hindi, kaya ako contractor napunta ron nga. Dito nga sa magiging pagdinig na ito, meron naman silang numero. Dito po sa impeachment na ito. Dalawa ito ha. Doon, yung palang pong sinasabi doon sa first complaint, agad na po ang turing ng iba, wala sa forma. Wala Dalawa kasi dito yan substance. Yun ang sabi. Form and substance. Tama ang forma nito. Doon pa lang eh. Sa substance po, lalo na daw kasi nga ang kanya mga sinasabing paunang ebidensya ay mga news reports. So, wala pong mga sinasabi na mga kaukulang dokumento. Pero paano ka nga naman magdodokumento kung ang aligasyon sa iyo ikaw gumagamit ng illegal na droga? Paano nga naman ang dokumento nun? Hindi ba? O statement ng ate ang sinasabi doon po sa complaint Yun na nabasa natin, yung statement po ng kapatid, etc. Anyway, so let it be. Kasi nga po, nandidiyan na yan. Kasi po, dalawa lang yan ha. Kung talaga pong may sustansya, huwag nyo na hong patagalin nang magkaalaman na dahil after all, ang sabi ho naman ni Tito Sen, they will proceed forthwith kapag natanggap nila yan. Positive. Yun. Yes. Kung walang sustansya, sentensyahan nyo na nang matigil na po ito. Correct. Tama. Kasi nga, Tama rin naman kung walang sustansya, maitigil na. Especially yung kay VP Sara, di ba Manong Ted? more ito tatagal, hindi maganda po sa pangkalahatang imahe ng ating bansa. In Yeah. all fairness po naman. Dapat talaga ganyan. Pati dun sa kay VP Sara, di ba Manong Ted? In all fairness naman, dapat kung walang sustansya, pati yung isinampa dyan sa ombudsman, kung walang sustansya at walang forma, maitigil na yan. Mag-move on na tayo. Tanggapin nyo ng katotohanan na sa 2028, si Sara Duterte ang susunod na magiging presidente. Ganun lang naman Ano yun. magagawa natin kung naghain nga ng walang sustansya? Kung talagang walang sustansya, hindi ho natin alam kung ano pong ihahain na ebidensya nitong pangalawa at ito pong pangatlo. Kaya itong pangatlo, kausapin natin ang sinasabing isa sa mga complainants nito. Oo. Kasama nga po natin, former Anak Kalusugan Representative, Mike Defensor. Magandang umaga po, sir. Yes, DJ Chacha, magandang umaga sa iyo. And of course, kay Manong Ted Filon, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po. Kumusta ka na, Kongsek? Yes, Kung Ted, pinapakinggan kita. Sana bumalik ka na ng Kongreso. Kailangan itong mga bagong, kailangan itong mga bagong talagang reforma dito sa nangyayari sa atin. Tama yung mga binanggit mo lahat. Itong mga nangyayari sa proyekto. In fact, yung second complaint, yung Makabayan Block, yung parametric na sinasabi lang, ngayon lang ako nakita, no? On average, 2 billion. Bawat distrito, hindi nangyari ito noong mga panahon natin na yung National Infrastructure Program, parang naisang tampi na eh. Kanya-kanya nang gawaan sa distrito. Kaya itong mga pangunahing proyekto katulad ng subway na hinihintay natin, yung Laguna Lake na connecting road, yung Panay Guimaras Road, lahat ito na sakripisyo dahil sa ginagawang panggugulo dito sa pondo natin. Sige, may unang tanong muna si Chacha, Kongsek. Yes po, Kongsek ang tawag sa inyo ni Kasi Manong Ted. Congressman at Secretary. Sige, Kongsek na lang din po tawag ko sa inyo kahit di tayo masyadong close, ha, Kongsek?
Yes, DJ First Chacha, time of ko course. makakausap si Sec Mike Defensor ngayon eh. Kong, etong attorney Mike, hindi tinanggap. Hindi attorney Mike. Ay, sorry po, Sec. Hindi ko pala yung attorney Mike. Sorry po, nalilito na ako. Sec, sir, meron po kayong i-file last week, kasama po yung ibang mga kasamahan ninyo na impeachment complaint for Pangulong Marcos Jr. Pero hindi po ito tinanggap ng Office of the Secretary General. Ngayong araw, ano pong plano ninyo? Kagaya po ba ng Makabayan Block? Kayo po ba ay maghahain ulit ngayong araw ng impeachment complaint? Actually, DJ Chacha, kapon pa, nag-uusap kami ng mga kasama ko, and in fact ngayon, mag-uusap kami, pupunta ako sa kanila ngayon, dahil nga kailangan kami magkaroon ng desisyon kung anong gagawin. Ako personally kasi, hindi ako inclined na bumalik pa sa Kongreso kasi napaliwanag ni Manong Ted Filon kanina, no, yung proseso. Sinabi nga niya na itong first complaint na i-refer na sa Speaker's Office. So today, ang gagawin nila dyan, i-refer nila yan sa rules, no? Nabanggitan ni Kong Ted, Rules Committee, and then from the Rules Committee, babalik sa plenaryo to para i-refer na sa Justice Committee. Ito na yung tinatawag na initiation ng first complaint. So lahat ng mga sumunod na mga complaints, hindi na kasama, wala nang bisa. So ito yung isang bagay na tinitingnan namin, ako personally, kasi parang ang pakiramdam ko, ayoko na sumama sa moro-moro nila kasi the fact na hindi tinanggap para sa akin at yung unang complaint lang ang pinayagan nila at agad-agad ibinigay sa Speaker's Office, palagay ko talaga may moro-morong nagaganap na ang papalabasin nila, nahuli kami. Hindi naman po totoo yun. Sa saligang batas natin, malinaw yan, ministerial ang Secretary General's Office. Yung pong pag-receive lang, kinausap ko yung OIC noon, si Executive Director Salonga. Sabi ko, Tony Salonga, baka pwede mo namang i-receive. Sabi niya, I'm not authorized. Sabi ko, pwede bang dito sa receiving area ninyo, pa-receive ko lang doon sa tao. Sabi niya, wala pong authorized dito na tumanggap. Alam mo naman, DJ Chacha, na yung mga opisina ng gobyerno, kahit anong sulat, pag may reklamo ka o may nakikita kang mali o meron ka lang gustong isulak, ministerial yun na pag-receive, lalo pag ganitong kasensitibo na talagang impeachment at medyo parang hinaharangan mo, hindi pala medyo, talagang nireject mo, hindi mo tinanggap, masama para sa akin yun. So you're saying, hindi na po kayo pupunta doon dahil obviously, kahit pumunta kayo doon, parang wala na lang? Ano ito, arte-arte na lang? Kasi ang mangyari kasi dyan, pag pumunta kami doon, para kaming nakibahagi doon sa gusto nilang setup, no? Doon sa gusto nilang palabasin na may naunang impeachment. Kasi ang dapat first day ngayon So, yung ngayong araw, lahat ng mga nagpa-receive ay kasama doon sa mga unang file. Paano kung yung una nilang ni-receive, dadalhin lang plenaryo o sa rules muna, tapos plenaryo, pagkatapos ni-refer sa justice, parang wala na. Nauna talaga yun. Papalabasin lang nauna. Yun yung ayoko mangyari na parang nakisama pa ako doon sa kanilang script o doon sa kanilang ginagawa. So whatever is going to happen today for you, this is just purely scripted. Hindi na kayo magsasayang ng oras, hindi kayo magpapagod. Hindi po ba sayang naman yun kung sakali man napupunta kayo, what if tanggapin po, sir? Hindi po ba? Tatanggapin ngayong araw ang balita, papasok po ngayon si Secretary General Garafil. Ayaw niyo po bang tumulad dun sa isang grupo na susubok po ulit na maghain ngayong araw? Nung mag-usap kami ng Makabayan Block, kasi nung nauna sila may tumawag sa akin mga kaibigan natin, sabi nila, hindi tinanggap. Sabi ko talaga, so nag-usap kami nung kinatawan ng Makabayan Block. Sabi ko, anong nangyari sa inyo? So sabi ko, Kung, anong nangyari? Sabi nila, hindi kami tinanggap and nag-iwan kami sa loob. So nung malaman ko ito, sabi nila sa akin, magpa-file pa rin sila sa Monday. In fact, ang reaction ko pa kaagad, doon sa kinatawan, kung isang kausap ko, sabi ko, parang ayoko na makisama dito sa ginagawa nila. And ngayon ko lang nakita tong ganitong pangyayari o yung ganitong pagkilos ng Secretary General's Office na sa kabuuang Kongreso. They cannot just be Secretary's Office. It is part of the House of Representatives. And for me, talagang liderato ang may gawa nito. Kung di man Malacanang mismo ang involved, yung liderato ng Kongreso ang talagang hindi pumayag sa nangyaring to. So kung gagawin ba namin yon, pag-usapan namin ngayong umaga. Ayun, sige. So kumbaga wala pa pong pinal dito na desisyon, pero kung kayong tatanungin, yung nga po ang gusto ho ninyong mangyari. Pero no bang Friday, as in wala po kayong copy na receive man lamang po nino man doon sa Secretary's Office?
Wala, Ted eh. Kasi nung nangyari nun, in fact, may video kami nung kompleto. Sabi pa ng OIC, pwede ba huwag tayo mag-video? Ayaw pumayok ng mga abogadong kasama namin. Kinausap ko siya eh. Sabi ko, pwede bang pareceive lang kahit sino dyan sa inyo? Ayaw nila at hindi daw pwede. So nung nangyari yon, sabi ko, kahit mag-iwan, huwag tayong mag-iwan kasi basura lang eh. Walang visa yung walang visa yung gagawin namin na pag-iwan. So wala. Walang receive, walang iniwan, and walang reaksyon o pagtanggap ang ginawa ang Secretary General. Okay. Sige, doon po sa pahayag ng isang yung isang miyembro ng Kongreso na no endorser, no complaint. Kayo ho naman, meron kayo endorser, di ba? Sa inyong complaint? Meron, Ted. In fact, ang nangyari pa nga noon, yes. In fact, Manong Ted, ang nangyari noon, nasa opisina nga kami nung isang kinatawan eh. At nandun kami naghintay, hinintay namin matapos sa Makabayan Block, at bumaba kami, meron pa kaming isang kasama. Ang nangyari kasi ngayon, tinatawagan nila ang bawat isa, pinipressure, kinakausap. So ang sabi ko doon sa isang kongresista pa, huwag ka munang bumaba, dahil kung hindi naman tatanggapin, walang point na magkaroon ka ng pagpirma ng resolution of endorsement. So, nandun naman siya the whole time. Tapos, yun nga, nung hindi tinanggap, nakita lang kami after at nag-usap na lang na gano'n ang nangyari. Pinaliwanag ko yung naging proseso. Opo. Tama ho ba? Para nakita ko po doon sa visuals ninyo, kasama nyo si Congressman Marcoleta. Oo. Tama ho ba? Nakita ko siya. Siya ho ba ang endorser nyo? Katulad ng binanggit ko, kung ayaw pa namin sana sabihin eh. Pero tama ka, hindi ko naman na i-deny na kasama namin siya the whole time. And in fact, maging sa pagbaba, sinamahan naman niya kami. Pero nung pumasok na kami sa Secretary General's office, kami na lang yun ng mga complainants. Okay. Opo. Kasi nga, kumbaga, kung in case lang ho matuloy ang inyong grupo, kahit na hindi ka sumipot doon kong Mike, sigurado meron kayong endorser. Kasi nga, yun ang requirement po eh. Kapag ho mga pribadong mamamayan, dapat po duly endorsed by a member of Congress. Yes, in fact, Manong Ted, yung aming resolution of endorsement, nakaprepare din to dahil nga di ba meron tayong sinasabi, yung binanggit mo nga kanina, form and substance. So hindi lang basta-basta may mag-endorse, talagang dapat nasa tamang forma yung aming ipapasok na impeachment complaint sa Secretary General's office. Opo, sige. So, kasi po din, ang isa po sa mga interesting doon sa mga naging panayam sa inyo na binabalak nyo na maging testigo ninyo kung sakasakali nga po na ito'y hahantong dyan sa paunang, kumbaga, preliminary investigation po ng Justice Committee, si dating Congressman Saldico. May contact ba kayo sa kanya, Kong Mike? Merong intermediary, Manong Ted, na nakausap ako at nakausap ko siya ng personal. At kung nare-recall ninyo, even sa Blue Ribbon Committee naman, sabi nga niya, willing siya mag-testify kung ano yung mga binanggit niya. So sinabi ko sa kanya, sa pagkakataong ito, masasabi mo at kung papayagan ng Blue Ribbon Committee, mag-witness ka dahil parte ng aming ifinal na kaso, yung graft and corruption, yung pag-deliver niya ng 25 billion pesos, yung sinasabi niyang 2 billion, buwan-buwan na require sa kanya. Yung sinasabi ngayon na sa Tamarind, nag-deliver siya ng 1 billion, isang 800 million and 200 million. So hindi lang si Saldico, papatawag din namin na witness dyan, siguro hostile witness ito, sila Yusek Jojo Cadiz, sila Secretary Pangandaman, si Yusek Traigib Olaybar, E.S. Bersamin, dahil ito yung mga parte nung binanggit niya sa video. Wala akong hinihingi sa kanyang sabihin na labas doon sa binanggit na niya kung hindi magkaroon lang na opisyal na pagtatanong at paglilitis kung ano yung mga nabanggit niya na pagdideliver ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinasabi nyo ngayon, ang nakausap nyo ng personal, yung kumbaga intermediary, hindi mismo si ex-Congressman Saldico. Tama? Content, si Saldico mismo ang nakausap ko. Ha? Pero yung, yung teleponong ginamit is through an intermediary. Pwede ba namin malaman ng kaunti lang ho para sa, kumbaga, testing your credibility on this issue? Mawalang gana ng Kong Mike. Mga more or less, kailan ito at nasa saan ka nung kausap mo siya at nasa saan siya? Kung nasaan siya, Kong Ted, hindi ko alam. In fact, ayaw ko rin siya tanungin. Baka mamaya, kung ano man yung mangyari sa kanya, madamay pa ako. Pero ako, nasa bahay ng mga panahong yun,
And yun, nakapag-usap kami, and yung ang binanggit matindi to, niya, kasi ang unang discussion noon was etong Tamarind na binabanggit doon sa Blue Ribbon Committee nung last hearing, na sabi niya, dyan din yung binanggit ko na nag-deliver ako ng 800 billion, 200 billion. At binanggit ko sa kanya, mag-file kami ng impeachment case at ilalagay namin siyang witness doon sa kaso. At sinabi naman niya, wala naman siyang problema doon, pag-aaralan lang niya kung paano. Sabi ko, well, hindi naman ikaw yan eh. Let the Blue Ribbon, let the Committee on Justice decide if they will allow you, kasi that will be under suspended rules. Manong Ted, di ba, dahil wala siya dito. So, yun naman. Tapos sinabi ko, wala naman kaming ibang hihingin sa iyo, kundi yung testimony rin nung nagsalita ka sa mga video na pinost mo sa iyong social media account. Kailan po ito ang nangyari na inyo pong pagkikipag-usap po sa kanya? Kung nag-file kami nung Thursday, Tuesday ito, 2 araw bago mag-file. Okay. And then, nung siya kinausap po, mga anong oras yun? Kung sakasakali po, para lang sa kwentada natin, kung siya nandoon sa Europa o nasa Portugal, kung mga anong oras yun? Nung mag-usap kami, kung hindi ako nagkakamali, siguro mga 10 to 11 p.m. Ako, Philippine time. Okay. Ano ba yan? Cellphone, Viber, Messenger, Facebook? Ano bang paraan nito? O walkie-talkie? O ano? Hindi ko sigurado kung Ted, hindi ko sigurado kung anong ginamit nilang platform. Kasi ang pagkakaalam ko, batay na rin dun sa kanya mga statement, parang ingat na ingat sila eh. At medyo takot siya. So hindi ko alam, may mga platform ata silang ginagamit na bago, kasi hindi ko naman telepono yung nagamit nung mag-usap kami. So yung bang intermediary, as in kasama mo siya in person, yung telepono o gadget ng intermediary ang ipinahiram sa iyo, o hindi po ito harapan yung intermediary po? Kasi ngayon may pwedeng ganun, conference call, parang ganun. Hindi ba? May mga ganun kaparaanan. Ano po ang mode dito? Yes. Magkasama kayo ng intermediary? Hindi. Well, nung mag-usap kami, nung una kaming mag-usap, magkasama kami ng intermediary. Yun ay mabilis na naging usapan lang. So, yun nga, umingi ulit ako ng pag-uusap dahil nga doon sa filing. And doon sa pangalawang pag-uusap naman, nire-recall ko kung anong nangyari sa amin eh. Yes, kasama ko siya, pero parang may ginagamit din silang ibang telepono eh, doon sa kabilang linya. Ito bang intermediary mo ay dating congressman o kasalukuyang congressman, politiko? Sino ba ito? Ted, ayoko lang banggitin, baka lalo magkaipit-ipit yung kasama natin, pero hindi ako worried kay Saldi ko ha. I mean, siya naman nasa ibang bansa, pero itong kausap niya hindi ko alam kung ano yung relasyon nila, pero mukhang kilala mo na rin siguro kung sino itong mga malalapit sa kanya. Kay Saldi ko. Opo. Yes. Sir, ito hong, nung nakausap mo siya, nagtanong ka ba sa kanya na, hinahanap ka dito, sabi mo, babalik ka daw, sabi ni Secretary Remulla, meron ng mga pare na intermediaries din, susuko ka daw, o makikipag-dialogo ka daw, makikipag-dialogo ka daw, hindi ka ba sa kanya, nakipagbalitaan, Kong? Actually, Manong Ted, talagang gusto kong itanong sa kanya yan. Pero ang iniisip ko naman, parang baka, baka hindi naman siya umamin sa akin. Pangalawa, baka may ginagawa nga siyang paglinya. Nung matanong ko yung ilang malapit sa kanya, ang sinasabi, wala din silang confirmation. So hindi ko alam kung talagang ginawa niya yung sinasabi niya or meron talagang baka meron lang nagmamagaling o tumutulong sa kanya tungkol dito. Pero as to siya mismo, parang wala naman akong narinig eh. Opo. Sabi pag-usap. Ibig sabihin, itong si John Vic Remulla as usual, nagbibida-bida na naman, di ba?
Okay, sige po. So ang mukha pong agad ng binaril yung sinasabing plano na yan eh. Na humarap yata sa isang forum ang chairman ng Committee on Justice at under the rules nga hindi pa pwede yung online na pagtestimonya. Dapat harap-harapan, under oath, at maybe subjected nga to cross-examination kung sakasakali. Ngayon pa lang po sinasabihan na hindi pa pwede yun. Ano yung masasabi doon, Congressman? Consec? Una sa lahat, maraming precedent dyan sa rules natin sa Kongreso na pinapayagan yan. In fact, even nung panahon namin, I was chairman of the Public Accounts Committee, vice chairman ako ng Good Government Committee ng Kongreso, ginagawa naman yan.